Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikalawang yugto ng liham kasaysayan na pinadala ni Melanie dito sa ating dulang. Love and Memories. Tinulungan ako ng aking kaibigan na makapasok sa trabaho. Kaya natuwa ang inay ko nang malaman niya at ibinalita rin niya kay Itay. Madali kong napag-aralan ang mga dapat kong gawin sa opisina. Minsan ay nagtanong ang aking boss tungkol sa akin at sinabi ng kaibigan ko ang napag-usapan nila. Besh, may sasabihin ako sa'yo na dapat mong malaman. Sana, wag mong sabihin kay boss na sinabi ko sa'yo, ha? Ha? Bakit, Bes? Hindi ba nagustuhan ni Sir ang trabaho ko at may kulang sa pinagawa niya sa akin? Hindi yun, Besh. Kundi nagtanong tungkol sa'yo kung may nobyo ka na. Pero baka magtanong sa'yo. Wag mong sabihin na may sinabi ako sa'yo, ha? Tungkol doon sa dati niyang empleyada. Oo, hindi ko sasabihin. Pero ano ba sa palagay mo? May pagtingin ba siya sa akin? Alam mo, lagi ko siyang nahuhuli. Lihim na nakatingin sa akin si boss. Kung ganon, tamang hinala ko. Sigurado na may plano siyang dalawin kanya sa bahay ninyo. Ano? Bes, nakakaya naman. Dahil bahay kubo lang tinitirahan namin eh. Huwag kang mahiya. Dahil alam niya na mahirap ang buhay ninyo. Kaya lang mag-ingat ka. Siyempre, baka gamitin niya ang kalagayan niya bilang boss natin. Ligawan ka niya. Ha? Naku, Bes, malabo yan. Hindi ang tulad ko ang magugustuhan ni Sir. Hindi, Bes. Melanie, nagbaon ka ba para sa tanghalian? Pwede bang samahan mo ako? Ang ibig kong sabihin ay sabi na tayong kumain mamaya. Kuwan po, Sir. Nakakaya naman ang sumabay sa inyo. Baka may masabi ang mga kasama ko dito. Dahil baguhan pa lang ako dito. At ako pa ang isasabay ninyo sa tanghalian. Huwag kang mag-alala. Ako naman ang boss. Kung anong gusto ko, ay hindi sila dapat makialam. Kung sinong gusto kong lapitan at isama, kaya huwag ka nang mahiya sa akin. Sige po. Hindi naman ako pwedeng tumanggi sa inyo. Dahil boss ko kayo. Sana hindi tayo maging tampulan ng chismis ng mga marites dito, ha? Ha? Bakit may naririnig ka ba na sinasabi nila? Sige, sabihin mo sa akin para alam ko kung sino ang mga inggitera niya. Naku, Sir, huwag na po ninyong sitahin. Baka ako pang pag-initan nila at gagawa sila ng paraan para matanggal ako dito. Hindi mangyayari yan, Melanie. Kailangan na habang maaga pa ay malaman nila na malakas ka sa akin. Ha? Sir, huwag naman po ninyong ipakita ang ganyan sa akin. Baka sabihin nila na may isusumbong ako sa inyo. Kaya, Sir, pakiusap. Pagpasensyahan niyo muna ang mga inggitera. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart I will. I'll always be with you. Ay, naku, ang bilis naman ng araw na lumipas, Pepay. Abay,
naka-isang buwan na si Melanie, hindi ba? Ay, oo, Bedong. Bakit mo naman nasabi yan? Hinihintay mo ba ang araw ng sahod niya? Hindi naman. Naisipan ko lang kasi at sana hindi naman siya mahirapan. Para naman kahit paano tumagal siya doon sa trabaho niya. Ay, alam mo, Bedong, magtsatsaga si Melody doon. Dahil hindi kontrata ang pagpasok niya doon. Kung nagustuhan ng boss nila ang kanyang trabaho, ay magiging permanente siya. Ganun ba? Kung ganyan sabihin mo sa anak natin na mas lalo lang ipakita niya na talagang sinsil siya sa trabaho niya para naman magtagal siya raw. Ay, oo naman. Alam mo, parang nahalata ko kay Melody na masaya siya ngayon doon sa trabaho niya. Lagi siyang maaga na pumapasok. Dapat lang. Para naman sa ganun matuwa yung boss niya at sabihin niyang interesado si Melanie sa kanyang trabaho. At sana naman, medyo laki-laki naman ang sahod niya. Ay, yan, hindi ko pa alam, Bedong. Dahil hindi pa siya nagbibigay ng sahod niya. Hayaan mo. Tatanungin ko sa kanya. Sige, Pipay. Ako'y alis muna. Baka matsambahan ko mga pasayeros kikita naman ako kahit kaunti. Oo, sige. Mag-ingat ka sa pagmamaneho mo para hindi ka maaksidente. Lalong-lalo na pag may pasaheros ka. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin. Minsan Ay, Melanie, anak, magpahinga ka muna. At pag naluto na yung ulam, ay kakain na tayo. Kwan po, inay. Hindi na po ako kakain. Kumain na kami kasama ko ang kaibigan ko. Ay, ganun ba? Bakit? May nag-blow out ba dahil kaarawan niya? Hindi po, inay. Kundi ang boss namin, nagpasama na kumain sa labas. Kaya hindi ko tinanggihan. Baka sasama pa ang loob sa akin. At tatanggalin pa ako sa trabaho. Ay, sa bagay. Talagang ganyan. Kailangan na makisama ka sa bus mo. At mabuti naman. At kasama mo ang kaibigan mo. Para hindi nila isipin na nagsisip-sip ka. Oo nga po, inay. Pinagbigyan ko ang boss ko para hindi siya magtampo sa akin. Kaya lang, anak, mag-ingat ka. Baka sinusubukan ka niya para kumapit ka sa kanya at samadaliin niya ang pagkakataon. Sa tingin ko naman, inay, hindi ganun ang boss ko. Siyempre, hindi naman niya nakikita sa akin na nagbibigay ng motibo. Kaya, nire-respeto din niya ako. Teka, anak. Matanong ko lang. Sana huwag mo na magbasamain ang pagtatanong ko. Magkano ba ang sahod mo, anak? Pwede ko bang malaman? Hindi ba kuripot ang boss ninyo? Ha, Melody? I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I will. I'll always be with you. Melanie, ang dami ang inaayos mo dyan sa papeles. Kaya mo pa ba yan? Kung gusto mo, tulungan mo na kita. Nako, baka may masabi ang mga kaopisina natin kung may tutulong pa sa trabaho ko. Kaya ko naman to. Kaya ako na lang gagawa. Ikaw ang bahala. Pero, alam mo ba, na laging sinasabi ni Sir na tulungan daw kita. Kaya sige na, pumayag ka na. Tapos ko na rin ang mga paperworks ko eh. Sige na nga. Dahil ang daming hindi tinapos ng pinalitan ko. Ano bang ginagawa niya, ha? Siyempre, alam niya na kampi si po sa kanya. Kaya akala mo siya na ang boss dito eh. Laging may dahilan para hindi niya gawin ang kanyang trabaho. Ano? Pero sumasahod siya, di ba? Hindi ba siya pinagsasabihan ni Sir kung hindi niya gawin ang trabaho niya? Hindi.
Dahil nobya ni Sir. Kaya akala mo, isa rin siyang amo. At ako ang kawawa na gumagawa ng trabaho niya. Pero hindi bali, may dagdag naman ang sweldo ko eh. Yun naman pala eh. May pakinabang ka. Pero sa akin, bibigyan kaya ako ng karagdagan sa sahod ko kung tutulungan mo ako sa aking trabaho? Tingnan natin. Kaya hayaan mo na samahan kitang mag-ayos ng trabaho mo para matapos ka agad. At sigurado na magyayaya na naman si Sir na mamasyal tayo. Yan lagi ang hinihintay mo, ang maglakwatsa. Oh, ano ba naman yung itsura mo, Betong? Para kang nalalata at parang pagod ka. Ay, oo, Pepay. Dahil nakarami ako ng pasaheros ngayon. Kaya lang, may nararamdaman ko rin ang pagod. Aray ko, masakit ang katawan ko rin eh. Ay, nako, paano naman? Mula umaga hanggang hapon, diretso ang pagpapasada mo. Eh, kailangan eh. Maraming dumating kasing bisita sa iba't ibang barangay. Ewan ko pa, siguro eh, may okasyon silang dadaluhan. Ay, tama ka. Baka may kasalan, binyagan o kaya piyesta sa ibang barangay. Oo nga pala, no? Abay, nakalimutan ko na may okasyon pala. Abay, talaga yatang tinamaan na ako. Makakalimutin na ako ngayon, Pipay. Aba, kung ganyan ka, baka hindi mo alam. Sobrang nang binibigay mong sukle. Eh, sana naman eh, makonsensya sila. Alam naman nila na ako eh, matanda na, tapos lulukbuhin pa nila ako. Abay, eh, kung sobra, yung sukli kong pera sa kanila, dapat ibalik. Kaya pala, iniisip ko eh, marami akong naging pasaheros, pero bakit konting kinita ko? Hindi bale, kasalanan nila yan. Kung nagkamali ako, hindi nila sinaula yung sobra, bahala sila. Oh, Itay, nandyan pala kayo sa sopa na nakaupo. Bakit po? May problema ba kayo? Eh, kung kasi anak, napagod ako kahapon dahil sa dami ng pasaheros na dumating. Kaya, nang papahinga ako. Eh, ang mabuti pa, Itay, wag na muna kayong magpasada. Kasya naman sa atin ang sinasahod ko eh. Magpahinga muna kayo para hindi kayo magkasakit. Alam ninyo, mahal ang gamot ngayon at sa pambayad sa ospital. Kaya mag-ingat po kayo palagi, Tay. Hayaan ninyo, ako munang magsusuporta sa inyo. Eh, naku anak, ako ang ama. Eh, dapat na ako yung magsuporta sa inyo ng inay mo. Pero, nangihina ako anak, kaya pasensya ka na ha. Itay, pwede ba? Huwag kayong humingi ng pasensya. Siyempre, hindi kaya ng katawan ninyong magtrabaho. Kaya ako na lang ang bahala sa ating pamumuhay. Ay, anak ko, napakaswerte namin ng inay mo. Dahil lumaki kang mabuting anak para sa amin. Hindi mo kami pinababayaan para sa ating ikabubuhay. Kaya mahal na mahal ka namin, anak. Ganon din ako sa inyo ni Inay. Mahal na mahal ko kayo. At ang gusto ko, matagal pa ang buhay ninyo para magkasama pa tayo dito sa mundong ibabaw.
bakit po ninyo ako ipinatawag dito sa opisina ninyo? Ano po ba ang ipapagawa ninyo sa akin? Itatanong ko lang sana sa iyo kung pumayag si Melanie kahapon na tulungan mo siya sa trabaho niya. Opo, sir. Dahil doon sa ibinili ninyo na kailangan na madaliin ang pag-aayos ng mga papeles. Kaya kaming dalawa ang nag-ayos at natapos din namin. Kaya masaya si Melanie ngayon. Okay, Nida. Meron kang karagdagan na naman sa iyong sobrang serbisyo dito sa opisina. Ako, wag na po, sir. Dahil kaibigan ko naman po ang tinulungan ko. At syempre, boss ko kayo na dapat lang sundin ang utos. At hindi naman po mahirap ang ipinagawa ninyo sa akin eh. Kahit na, basta ginawa mong utos ko, ay dapat lang natanggapin mo ang bayad sa ibang trabaho na ipinapagawa ko sa iyo. Sige, sir. Kayo ang bahala. Sir, huwag sana ninyong masamain ang itatanong ko sa inyo. Pwede bang malaman kung bakit ginagawa ninyo kay Melanie para hindi siya mahirapan sa trabaho niya? Hindi ko na ipagkakaila sa iyo, Nida. Si Melanie ang tipo kong babae na pagkakasalan. Dahil simple lang ang ganda niya. Hindi siya nang aagit ng lalaki. Di gaya ng naunang ng nobya. Halos ipagsiksikan ng sarili para lang masolo nila ako. Bakit kaya tinawag ni Sir Sinida doon sa loob ng opisina niya? Ano kayang pinag-uusapan nila? Meron kayang hindi nagustuhan ni Sir sa trabaho ko at ipapaulit niya kay Nida? Sana naman hindi ako nagkamali para matagal pa ang aking trabaho dito. Diyos ko, kinakabahan tuloy ako. Sana hindi totoo ang hinala ko. Pero sa tingin ko naman, ayos ang ginagawa ko dahil tinatanong ko kay Nida kung anong dapat kong gawin. Di bali, malalaman ko rin kay Nida kung ano ang napag-usapan nilang dalawa ni Sir. Melanie, pwede bang huwag ka munang umuwi? Hintayin mo ako sandali at samahan mo ko. At saka kita ihahatid sa bahay ninyo. Opo sir, kayo po ang bahala. Kasama ba ulit natin si Nida para may kausap po ako kung saan tayo pupunta? Hindi na kailangan si Nida doon sa pupuntahan natin. Bakit? Natatakot ka pa sa akin, Melanie? Wala naman akong masamang gagawin sa'yo eh. Kaya magtiwala ka sa akin. Kwan po sir, nahihiya po ako kung ako lang ang kasama ninyo. Pwede ba, pag nasa labas tayo ng opisina, huwag mo na akong tawagin, sir. Pwede bang ron-ron na lang tao po sa akin? Opo sir. Ron-ron. Parang nakakaasiwa dahil bus kita. Basta, gawin mo ang sinasabi ko sa'yo, Melanie. At pagkatapos ng ating pupuntahan, ay ihahatid kita sa inyo para makilala ko ang inyong mga magulang. Ano? Pumayag kaya si Melanie sa gustong mangyari ni Rolo na makilala ang kanyang mga magulang? Mga kaibigan, abangan bukas
ang pagpapatuloy at ikatlong yugto ng lihim kasaysayan na pinadala ni Melanie dito sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.